Okay, so for our next topic, it's about traditional tattooing in the Philippines. So this segment ay isang prelude, no? So prelude, parang introductory part. Ini-introduce ko yung next topic natin. Particularly, we will focus our discussion with regards to burik. So, ang equivalent na salita ng mga Asian Filipinos dito sa Pilipinas ay hindi tattoo, kundi burik, batok, at iba pa. No? Mapag-aaralan natin lahat yan sa segment na ito or sa topic na ito. So, ang emphasis at focus ng ating study ay yung tattooing in Benguet Province. But marami sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas ang merong kultura na katulad ng nasa Benguet, no? Lalong-lalo na yung mga nasa tabing dagat, no? So hindi naman tayo magkakahiwalay ayon nga sa ating pag-uusap ng mga nakalipas na mga discussion natin. Magkakaugnay tayo dahil sa ating kaalaman at kahusayan sa paglalakbay ah, sa dagat. So nahahati-hati tayo sa mga kabundukan. Ganun pa man, ay isa or malaki ang similarities ng kultura ng bawat isla. So, marahil iba-iba lamang yung tawag ng mga tattoo sa isang lugar, pero ah, malaki pa rin ang similarities nito kapag binibigyan ito ng kahulugan ng bawat tribe sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, no? So, ang pinaka-reference ng ating talakayan sa traditional tattoos ay yung research article ni Annalyn Salvador Amores na pinamagatang The Recontextualization of Burik, Traditional Tattoos of Kabayan Mamis in Benguet to Contemporary Practices. So kung naalala niyo yung ah, usapin patungkol sa death rituals, di ba meron silang mga tattoo? Aalamin natin kung ano yung mga ibig sabihin nito. So please read and study the article, and a video will be provided later on in the coming days. And hopefully this will be our last video lecture before the face-to-face setup. No? Anyway, yung topic na ito also answer and focuses on the recontextualization of tattooing in the Philippines. Kapag sinabi natin recontextualization, please also study the term. Uh, Alamin natin yung pagbabago na gaganap sa meaning na binibigay sa pagtatato. Is it the same yung meaning ng tattoo in a contemporary period compared to yung old, yung traditional, no? Yun pa rin ba ang ibig sabihin? So, sa pamamagitan yan, alamin din natin kung anong ibig sabihin ng mga tattoo nung old times, no? So, alamin natin yung social biography, yung environment, facts, different factors, why meaning of an object change, something like that. So it involves yung extracting text, signs, or meanings and reusing them in a different kind of setting or period of time. So yun yung focus or essence ng ating discussion for today. So ano yung mga meaning at paano nagbabago yung meaning ng mga tattoos over time? Ano yung cultural significance nito sa atin, mga Pilipino, at sa iyo as a person? So, at alamin natin yung mga issues with regards to tattooing. Kasi as of now, it is considered as a deviant behavior or masama sa atin. So, yun lamang naman at wait for further videos lecture that will be uploaded later on. Okay? Please study well.